Ang sabi po rito, Jason po, yung dating gamit ko sa luna akong Facebook, sabi niya, Brother Jason, Abraham, Isaac, Moses, Jacob, David are chosen people that did not spoke under the New Testament. So hindi na ba niya at pasilalim sa lumang tipan. And also did not save by the blood of the Christ. So hindi niya sila naligtas sa dugo ni Kristo. At yung lumang tipan, sa banal sa lumang tipan, ay naligtas hindi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So lumalabas na mayroon kong tagapagligtas. At ito po ang ngayon sa paniniwala ng karamihan ng pero ang problema po doon sa aklat ng Hebreo 9:15, for the remission, yung tinatawag na sa pagpatawad ng kasalanan ng mga ginawa sa ilalim sa unang tipan, kung ang tinatawag na dugo ng aking Panginoon Kristo ay tinatawag natin retroactive, so ibig sabihin po, ang dugo ng ating Panginoon Kristo nandoon sa Old Testament. Pero ito po ay laban po dito sa doktrina ating pinaniniwalaan. Kapag sa pagtuturo po, yung anyang lumang tipan ay laban sa bagong tipan. Okay? Ngayon, pansinin po natin ang katubuhan. Long and given under heaven. Diyan po pinabanggit sa Acts chapter 4, verse 12. So the complete act of salvation is in Christ. So yung pong talata niyan, no, yung pong tinatawag na act of salvation ay masusupungan lamang po sa ating Panginoon si Kristo. Act as expressed by in any other and in who. Yan po ay sabi ng YLT, no? Bakit po kinuha po yung YLT sapagkat sila po ay mas malapit po sa Greek language. Complete act of salvation is in Christ as expressed by in any other and in whom. And other translation, kagaya po ng NIV, ginamit po yung salitang by whom. Though inferior, and whereby denotes Jesus as the key of salvation. So, masyado po inferior yun. No, kasi po yung sila salitang by whom, it is a genitive of instrument. Yung salitang in Christ, it is a dative of locative dative. So, yun po ay proper po ng Greek language. So, medyo... So, pinakikilala lang po natin in any other and in whom is the right, is the strongest translation of the word, of the phrase, because it refers to the location where we can attain salvation. We can attain salvation only in Christ. Yeah, without the Christ, wala pong taring kasan. Because the gospel, the power to salvation, was preached both in the Old and the New Testament, as Jesus is the judge. Pansinin po natin. Sa aklat po ng, unahin po natin basahin yung John chapter 12. Sabi po sa John chapter 12, verse 48. Basahin po at John chapter 2. Ang nagtatakil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita ay mayroong isang nahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ay siyang sa kanya nahatol sa huling araw. So gospel po, nagiging patayan ng paghatol ng ating Panginoon sa Kristo. At yan din po ay ayon po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Kung ang mga Hudyo hindi ka nakarinig na Ebanghelyo, it is unfair for them to be judged sa isang kautusan na hindi naman sila napasailan. It is unfair. At dun sa Revelation chapter 1 verse 8, ay ganito po ang pagkakabanggit. Sabi po, at ang nabubuhay, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay, magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So si Kristo ang may hawak ng susi ng Hades. Kung ang mga tao sa lumang tipan ay hindi nasa kailalim ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo,
ng sipa sila. Pero yung po ay yung kaisipang ito ay hindi wala po sa Biblia. So kaya nga sabi natin, itinatama po natin. Ngayon, basahin po ninyo yung aklat ng Hebrews chapter 4, verse 2. Na tayo'y pinangaralan ng Ebanghelyo o ng mabuting balita, gaya rin naman nila, referring to the Old Testament, na gaya rin naman nila, subalit hindi nila pinakilabangan sa kawalan ng pananampalataya. So sila po ay pinangaralan ng Ebanghelyo kagaya natin. Nagbigay po ako ng sample yan dati. Ang sabi ko, mayroong isang tinatawag na isang pitchen ng kape. Dalawang tao. Yung isa kumuha ng mug, yung isa kumuha ng cup. Pareho may mug sa cup, hindi tayo mapunin dalawa. Pero may isang kape ang kanilang pinili. That is the same thing that we just done in the okay? Both the saints of the Old and the New Testament are the New Jerusalem, the bride of the Lamb. Pansinin po natin. Sa Revelation chapter 21, verse po natin. Sabi po ay ganito. Sabi po sa verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang baging Jerusalem, na nanahog mula sa langit, buwat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nalagayakan talaga sa kanyang asawa. So sa pagtuturo po ni Pablo, sino po yung kasintahan ng Cordero? That is the church. So yung church po ay sa Revelation is the New Jerusalem. Pero pansinin po natin, baba po natin ang basa sa 10 sa 14. Ang sabi po ay ganito. At dinali niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at pinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nanahog mula sa langit, buwat sa Diyos. Ano po yung pinakita sa kanya? The bride, the New Jerusalem, ang bayang Jerusalem. Na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalan na kasulat sa mga iyon, na siyang 12 angkan ng mga anak ni Israel. Sa verse 15, sa silangan ay may 3 pintuan, at sa dagaan may 3 pintuan, at sa tibuga ay may 3 pintuan, at sa kanluran ay may 3 pintuan, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Cordero. So makikita po natin yung Israel at yung tinatawag na mga Kristiyano kasama po doon sa New Jerusalem, which is the church. Paano ba natin pinaliliwan ng iglesia ngayon? Ang iglesia ay kalikuran ng mga tao na mga nabautismuhan. E pag hindi ka nabautismuhan, hindi ka kasama sa iglesia. E paano yung mga bata? Nasabi ng ating Panginoon Diyos, sa kanila ang pintuan ng langit. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. So dito makikita po natin na yung tao nito hanggang dito, bahagi ng iisang iglesia, isang bride ni Kristo o asawa ng ating Panginoon. Doon pa mabasa po tayo ng talata at ito po ay hindi natin puro-puro. Okay? Sunod po natin yung the book of the Lamb. Ito po ang kadalasan ko. Ako po yung minsan may ilatala na isang seminar ng preachers gathering. So tinanong po, ano po ba ang iglesia? Eh, sabi, it's the bride of the Christ, the body of the Christ. Wala po ba iba? So hindi nila mabanggit ito. Ito po yung pinaka-prime characteristic po ng iglesia. Ecclesia is the saint whose names are written in heaven. And there is no known record except the book of life. Wala po ibang record maliban po sa book of life.